Hindi hadlang ang magkaibang antas sa buhay. Sa magkababatang halos sabay ng lumaki. Nangarap at nangakong hindi mag-iiwanan. Sa hamon ng buhay ay pilit silang lumaban at nagdamayan. Hanggang sa huli ba sila ang magsasama at magmamahalan? Kevin TV Official Present. Only Love Can Say. Kuya Jake, huwag kang magulo. Ang saway ng 12 anyos na si Melanie sa kanyang kalaro. Kinuha kasi nito ang papel na kanyang sinusulatan. Napansin kasi nitong may sinusulat si Melanie. Namula si Melanie dahil nabasa ni Jake ang sinusulat niya. Buti na lang inisyal lang ng pangalan ang nakasulat na may J at korteng puso sa gitna na ang nasa baba niyon ay M. Lingid kay Melanie noong paman ay napupuna na ni Jake na nagpaparamdam na ng pagkagusto ang kababata sa kanya. Kapatid lang ang turing ni Jake kay Melanie, kaya hindi na niya pinapansin ang ipinapakita at pinaparamdam na pagpapahalaga sa kanya nito. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata na sila. Nagkaroon sila ng mga kaibigan, pero ang isa't isa pa rin ang kanilang hinahanap. Kapag galing sa paaralan si Melanie, ay agad itong pumupunta sa tagpuan nila ni Jake sa may park. Dala nito ang mga notebooks na may assignment, saka siya nagpapaturo kay Jake ng mga tamang sagot. Dahil sa matalino si Jake, tinuturuan siya nito at ipinapaunawa sa kanya ang mga tanong sa kanyang assignment. Kaya madali naman niyang nasasagot. Kaya naman lalong tumindi ang paghanga ni Melanie kay Jake. May oras pa ngang napapaginipanan niya ang binata. Dumating ang graduation na pinakaasam-asam ng lahat. Si Melanie ay nagtapos sa kursong entrepreneur na ang binata namang si Jake ay engineer. Masaya ang dalawa sa kanilang natamong pagsusumikap at pagtsatsaga. Heto nga, sabay pa silang nagtapos. Nasa sobrang saya nga ni Jake ay nakisampa niya sa pisngi si Melanie. Napinamulahan naman ang pisngi ng dalaga. Kinilig si Melanie sa simpleng pagkiss sa kanya. Pero syempre, hindi niya iyon ipinalata sa binata. Ang binata naman ay masayang masaya, hindi para sa kanya, kundi sa dalaga. Dahil saksi siya sa hirap na pinagdaanan nito bago makatapos. At eto na, makukuha niya na ang diploma na kanyang inaasam-asam. Hindi tulad niya na may kaya sa buhay, na kapag kailangan ng pambayad sa tuition fee, ay agad siyang nakapagbayad. Samantalang si Melanie ay kailangan pang tumulong sa nanay niya sa pagtitinda sa palengke ng mga kakanin. May pagkakataon pa nga ni Payong ay hindi ito makabili. Kaya pag umuulan na magkasama sila ay pinasusukob na lang niya ang dalaga. Sa sobrang saya ni Melanie ay hinawakan niya sa kamay ang binata at niyakap pa ito. Kuya, nagawa natin! Ang masayang sabi ni Melanie na nakayakap sa kanyang tinuturing na kuya. Yes, Melanie. You made it! And you deserve it! Ang pasigaw na pagbati ni Jake kay Melanie. Pagkatapos ng graduation ceremony nila, nagkanya-kanya na silang umuwi sa kanilang bahay. Si Melanie ay may simple at payak na handaan. Gayunpaman ay napakasaya na ni Melanie dahil kahit papano ay marami ring mga kaanak na pumunta sa kanilang pagsalo-salo. Si Jake ay sinalubong ng mga nakangiting kaanak na may mga kanya-kanyang dalang regalo. Bongga ang handa ang inihanda sa kanya ng mga magulang. May mga inuman at sayawan na makikitang lahat ay nagsasaya. Si Jake naman ay nakangiti, pero ang nasa isip nito ay si Melanie. Kamusta kaya si Melanie? May handa kaya siya ngayon? Ang pag-alala ni Jake kay Melanie dahil sa alam nito ang katayuan ni Melanie sa buhay. Nasa gayon siyang pag-iisip nang maisipan nitong tawagan ng dalaga. Kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang number ng dalaga. Na nagring naman ito. Kaya napangiti si Jake dahil makakausap na niya si Melanie. Hello Melanie, kamusta ka naman dyan?
Ang tanong na pag-alala ni Jake dito. Ayos naman ako dito, kuya. Bakit ka naman napatawag? Ah, ayayain sana kita na kumain tayo sa labas. Alam mo na, we need to celebrate, di ba? Saglit na napaisip si Melanie. Pero sa bandang huli, pinaunlakan niya ang imbitasyon ng kanyang kuya Jake. Nagpaalam si Melanie sa kanyang mga magulang na pinayagan naman siya dahil kilala naman ng mga ito ang kanyang sasamahan. Pumunta si Melanie sa tambayan nila sa park. Doon inilatag niya ang isang kumot para upuan nila at inilapag ang mga pagkain niyang dala. Mula sa malayo ay natanaw na nga ni Melanie ang kanyang kuya Jake. Kinuha ang kanyang maliit na bag na nilalagyan ng lipstick. Saka ipinahid iyon ng manipis sa kanyang labi. Habang paparating sa kanya ang kanyang kuya, ay hindi maiwasan ni Melanie ang makilig. Kaya tiningnan niyang mabuti ang kanyang mukha sa salamin. Nagpipindot ng cellphone para kunwari ay hindi niya nakikita ang palapit na binata. Nang maaninag na niya sa sulok ng kanyang mga mata ang sapatos na suot ng binata. Kaya ngumiti siya at dahan-dahang inaangat ang mukha na siya rin namang nakangiting tiningnan din siya ni Jake. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumagal iyon na habang papaupo si Jake sa kumot na latag ay hindi pa rin binabawi ng binata ang pagtingin nito kay Melanie. Tila napaso naman si Melanie sa mga tinginan nilang iyon ng kanyang kuya Jake. Kaya siya na ang unang bumawi at ibinaling na lang ang kanyang tingin sa dala nitong supot ng pagkain. Pinagsama nila ang kanilang mga dala na ang kay Jake ay mayroong beer can. Tig-2 daw sila para i-celebrate nila ang kanilang tagumpay sa natapos na nilang pag-aaral. Ano ang plano mo ngayon, Melanie? Ang tanong ng binata. Ang plano ko, kuya? Maghanap ng trabaho para makatulong sa aking mga magulang. Dito lang sa atin. Baka may mga kumpanyang tumanggap naman sa akin dito. Hindi pa man nagsasalita si Jake, ay inunahan na ng dalaga ito na magsalita. Basta kuya ha, walang iwanan. Dahil marami namang trabaho dito na pwede nating applyan. Natukoy na ng binatang ibig sabihin ni Melanie. Kaya napagsang-ayon na lang ito. Dahil ganon din naman ang gusto niyang mangyari. Ang parati lang nasa tabi niya at malapit lang sa kanya ang dalaga. Para lagi niya rin itong nakikita at nagagabayan. Uminom sila ng beer can. Nang dahil hindi sila sanay na uminom ng beer, ay madali silang tinamaan sa tig-2 can. Nagkatitigan ng 2, matagal, at ubod ng tamis. Nang maya-maya ay hindi na namalayan ng 2 na naglalapit na pala ang kanilang mukha at maya-maya pa ay naglapat na ang kanilang mga labi. Bagay na parehas nilang ikinagulat, pero dahil sa lukso ng damdamin ay nasundan pa iyon. Hanggang sa matuon si Melanie, kumalas sa pagkakahalik sa kanyang kuya at pinamulahan ng pisngi. Si Jake naman ay parang nahulasan din, kaya mabilis na nagsorry sa dalaga. Melanie, pasensya ka na. Na kahit ito mismo ay pinamulahan din ng pisngi. Simula kasi nang sila ay bata pa hanggang ngayon, sa kanilang pagbibinata at pagdadalaga. Hindi nila naisip na maglalapat ang kanilang mga labi. O, okay ka lang kuya? Ang nauutal pa at pinamumulahan ng pisnging tugon ni Melanie. Hanggang sa sumapit na ang oras na kanilang pag-uwi. Ang araw na iyon ay naging espesyal sa kanilang dalawa. Dahil sa bukod sa kanilang tagumpay sa pag-aaral, ay doon nila natuklasan na may nararamdaman na pala sila sa isa't isa. Alam ni Jake na kababata lang ang turing niya kay Melanie. Si Melanie naman ay napatunayan niya sa kanyang sarili na dahil sa nangyaring pagkiss sa kanya ng kanyang kuya, ay may tinatago rin pala itong pagtingin sa kanya. Nakatulog ang 2 ng gabing iyon na pares may ngiti sa mga labi. Na hindi nila alam na paggising nila sa umaga ay malaking pagbabago na sa kanilang buhay
ang tatahakin nila. Di ba anak? Matagal ko na sinasabi sa'yo na pag nakagraduate ka, sa abroad ka na magtatrabaho, sa tita mo. Doon ka titira. Oo nga po, ma. Pero hindi naman ako sumagot sa'yo ng oo, di ba po? Ang tumatangging saad ng binata sa ina. Yan ang bilin sa'yo ng iyong ama. And that is a final. Nasa ibang bansa kasi ang kanyang ama, kasama ang kanyang tiyahin doon. Matagal na rin itong nagsasabi sa kanya na siyang ipapalit sa trabaho. Nang makauwi naman ito sa Pilipinas, lumabas ng bahay si Jake. Pumunta sa isang maliit na tindahan at naghanap ng canned beer. Ininom niya iyon ng diretso hanggang sa maubos at pamulahan siya. Masama ang loob niya sa mga pasya at balak ng kanyang mga magulang. Hanggang sa ikalawang beer na ang nilagok niya. Naalala niya ang promise niya sa kanyang kababatang si Melanie, ang huwag lumayo. Kaya nag-uumiling nilagok nito ang isa pang beer na hawak at inubos ulit ang laman niyon. Nakauwing lasing si Jake, kaya hindi niya na namalayan na nasa silid na pala siya. Nakahiga sa kanyang malambot at malaking kama, nakatulog ng mahimbing. Lumipas ang isang linggo na walang komunikasyon sila Melanie at Jake. Ayaw naman manguna ni Melanie na tawagan o i-text ang kanyang kuya Jake. Dahil sa ngayon, ay nahihiya pa rin siya sa nangyaring pagkiss nilang dalawa at kinikilig pa rin. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari si Melanie. Lumipad na pala pa-abroad ang kanyang kuya Jake. Nang sa loob ng eroplano, ay hindi maiwasan ni Jake ang maluha dahil sa naisip niyang malaking kasalanan niya kay Melanie. Iniwan niya ang dalaga na wala man lang paalam at hindi kinausap hanggang makaalis siya ng Pilipinas. Ayaw niya kasing maiyak sa harapan ni Melanie at ayaw niya ring makitang umiiyak ito. Kaya pinili na lang niya na hindi na lang siya magpakita sa dalaga. Isang araw na hindi na nakatiis si Melanie. Siya na ang nangunang tumawag sa kanyang kuya Jake. Gamit ang teleponong hawak, ay dinayal niya ang numero nito. Ilang beses niyang sinubukan na i-dial ang numero, pero talagang hindi niya makontak. Kaya naisipan na lang ni Melanie na puntahan sa kanilang bahay ang binata. Nang sa pag-doorbell niya sa gate, ay may kasambahay na nagbukas sa kanya. Ate, si Jake po. Pwede ko ba siyang makausap? Nako, wala si senyorito, ma'am. Nasa abroad na siya. Sa kanyang tita. Dahil sa narinig, ay napatango na lamang si Melanie sa kausap. Naglakad ng pabalik sa kanilang tahanan na lumuluha. Sa una, mahina lang ito. Ngunit habang tumatagal ay maraming luha na ang dumadaloy sa kanyang mga mata na nasabayan na iyon ng hagulhol ng dalaga. Sobrang sakit para sa kanya ang maiwanan. Ang maiwanan ng pangako na ang mismong kuya Jake niya ang nagsabi. Ang kuya Jake niya na malaki ang paghanga at pagtiwala niya rito. Ngayon sa isip niya ay wala pala itong paninindigan sa sarili. Nakaabot na sa bahay si Melanie. Doon sa kanyang kwarto ay ibinuhos niya ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Ang pagluha at paghagulhol ng walang humpay. Ang sama ng loob na ngayon niya lang nararamdaman. Hanggang sa nakatulugan na lang ni Melanie ang nararamdaman. Lungkot na may luha pa sa mga mata. Lumipas ang gabi na tahimik. Hanggang tuluyan ang pumatak ang ulan. Ang sama ng panahon na kanina pa nagbabadya. Na tila ba sumasang-ayon ito sa nararamdaman ng dalaga ngayon. Kinaumagahan, maririnig ang huni ng ibon. Nagising si Melanie sa sinag ng araw na dumampi sa kanyang mukha. Hanggang sa unti-unti na siyang bumangon sa kanyang kutsyon. Nang may naisip ito, at maya-maya nga ay kinuha ang litrato na nakasabit sa may dingding nila. Kumuha ng isang walang laman na kahon at doon ay pataob na inilagay at itinago sa ilalim ng kanyang papag. Sinungaling ka, kuya! Huwag lang sana kitang makita
dahil masusumbatan lang kita. Nangako ka sa akin, kuya. Nangako ka! Ang huling katagang namutawi sa bibig ni Melanie, na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maiwasan ang mapahagulgol. Halos 1 linggo rin nagluksa sa pighatit kalungkutan si Melanie. Nang isang araw na tila natauhan ito, pinilit na nitong ngumiti. Inalis sa kanyang isipan ng kanyang kuya Jake at nag-isip ng bagong buhay. At iyon ang makahanap siya ng trabaho para naman makatulong sa kanyang pamilya. Sadyang mapaghamon ng tadhana. Ang magkababatang sinubukan ng panahon ay ngayon ay nagkahiwalay na at nag-iwanan. Mapapatawad pa kaya siya ng dalagang